Ayan po. So, i-flex na natin yung number 1. Ayan, number 1 po, guys. Pa-comment po ng answers natin. Pa-comment po. Ayan, number 1. Pa-comment po ng answers natin. So number 1, which of the following teacher statements best promotes a positive and intellectually stimulating learning environment? And positive and intellectually stimulating learning environment ang keywords po natin dyan, guys. So ano pinaka the best answer dito? Yung nagpo-promote ng growth mindset, guys. Okay? 'Di ba? We have growth mindset at saka fixed mindset. Yung growth mindset, gusto niya yung challenges, ganun. Naniniwala siya na yung intelligence natin ay nagbabago, nag-grow, hindi lang siya stagnant. Hindi porket yung talino mo ngayon, yan na yun panghabang buhay, hindi po ganun si growth mindset. Naniniwala siya na pwedeng mag-improve yung intelligence mo. Pwede ka maging genius basta ah, um, ah, mag-improve ka lang, guys, no? Practice lang, ayan, no, mag-aral lang na mabuti and gusto niya yung challenges and nagle-learn siya sa mistakes niya. Yun po yung growth mindset. Samantalang yung fixed mindset, naniniwala siya kung ano yung talino niya ngayon, yan na yung talino niya hanggang ma-endo siya, ganun. Hanggang masyotay siya, ganun po si fixed mindset. So kung ano yung talent niya, yun lang yung talent niya hanggang ma-dead siya. Ganun po si fixed mindset. So dito ang pinaka the best answer po, hindi po yan si letter D. Here are 5 difficult problems you must solve at least 3 to pass. So, napaka ano naman yan, no? May pressure talaga na dapat ano ka, dapat masagutan mo yung tatlo, 'di ba? Para makapasa. So, may pressure tapos magkaroon pa ng anxiety yung mga bata niyan kapag ganyan yung sasabihin mo. Next, tatanggalin natin si letter C. Here are 5 difficult problems. It's alright if you can solve just 3. So, ang growth mindset, guys, gustong-gusto niya talaga yung challenges. So, itong si 3 kasi, walang challenges kasi dyan. Sabi niya, okay lang kahit 3 lang yung masolve mo, ganun. Yung okay lang, tama na yan, okay na yan, ganun lang. So, tanggal po si letter C. Next, ang sagot po natin dito ay letter B. Today, I want to see how much you can learn. So, gusto kong makita kung gaano ba karami yung matututunan nyo ngayon. Ganyan po si growth mindset. Nagpo-promote po yan ng growth mindset, guys. Kasi na-encourage niya yung mga estudyante na mag-focus lang sa learning at saka improvement rather sa standards or performance or competition. So, yun po siya. Si letter A, mali yan. How many problems can you get right? So, hindi rin yung letter A kasi fixed mindset po siya. Fixed mindset. Okay, next question po tayo, number 2. Number 2, which of the following technologies provide students with iconic experiences? Ayan po ang keywords natin, guys. Iconic experiences. Allowing them to learn through images and visual representations. A. Video and books. B. Pictures and videos. C. Radio and recordings. D. Modules and periodicals. So, dito guys, kapag iconic experiences, so, hindi yan, ang pinaka-the best na answer po dito ay letter B. Ayan, pictures and videos. Kapag symbolic experiences naman, kapag kapag symbolic experiences po kasi, yun yung po yung mga ano, yung mga words, mga letters, mas abstract siya talaga. Samantalang si iconic experiences, nagfo-focus lang yan siya guys sa visual, okay? Sa mga pictures, ganyan po. Um, ayan. Next question po tayo, next question po. Next question, number 3.
Ayan, number 3. Sure na ba kayo sa answer nyo, guys? May paninindigan ba? O babaguhin yung answer? Okay, number 3. According to Article 14, Section 2 of the Philippine Constitution, free and compulsory education is provided at which level? Ibig sabihin yung libre at saka compulsory. Ibig sabihin lahat talaga kailangan talaga na kailangan talagang mag-aral nito. Ganon, guys. Yung So dito guys, tanggal na si tertiary level. Required talaga, ganun guys. Required. Dito guys, ang answer natin po, letter A. Elementary level po. Article 14, Section 2 of the Philippine Constitution mandates free and compulsory education at the elementary level. Dapat lahat talaga, no, lahat ng children talaga makatanggap ng basic education. Okay? So, secondary, hindi yan. Kasi free siya, free yung secondary, pero hindi siya compulsory. Ayan, compulsory. Hindi siya compulsory, guys. Letter C, elementary and secondary, hindi rin. Ayan. Okay, next question po, number 4. Number 4, according to the UNESCO J. Delors report, which of the four pillars of learning should be prioritized? Ano yung pinaka-priority natin guys dito sa four pillars of learning natin? Especially in response to conflicts. Ito may ano pa siya, additional clue. Response to conflicts in Mindanao and the threat of terrorist attack. Hindi yan learning to know. Kapag learning to know, yan yung acquiring knowledge and understanding po. Yung learning to do, hindi rin yan. Yung learning to do, yan yung practical skills talaga. No? Yung competence for employment. Ganon siya, guys. Letter B, learning to be, hindi rin. Kapag learning to be, yan yung mga self-awareness and personal development. Ganun po. Ang answer po dito ay letter A, learning to live together. Number 5, ito memorize guys, memorize. So sa mga sa Prof Ed din, meron din siyang mga factual questions din katulad nito na i-memorize, kailangan talaga memorize mo. And what is the official law number of the Magna Carta for disabled persons? Ayan siya. So, ang answer po dito ay letter A. So, para maalala natin to guys, 'di ba may 7-7 siya sa dulo. So, isipin nyo, para siyang, ang tawag dito, saklay. Yung saklay para sa mga sa mga people na yung hirap magkapaglakad po, ganun. So, para siyang saklay, 'di ba? So, 7277. Ayan, para maalala nyo, Magna Carta for Disabled Persons. Yung, etong Okay. Etong naman, yung letter B, hindi yan. Walang ganyan, pati itong letter C. Pero itong letter D, yan siya guys. Yan yung, alam nyo kung ano yan? Pa-comment po kung sino nakakaalam nito. 7722. Okay. Ayan, very good po. Very good, Ched. Ayan po. Ched yung 7722. Ayan. Next question po, number 6. Number 6, which statement is not true? Yung hindi totoo about an analytic rubric. A, it is time-consuming. B, it is easier to create than a holistic rubric. C, it provides a performance level for each criterion. D, it helps identify the strength and weakness of students' work. So guys, ang answer po dito, mali po yung letter A kasi totoo po yan. No? Time-consuming talaga yung analytic rubric kesa sa holistic. Mas time-consuming siya. Letter C, provides performance level for each criterion. Tama din po yan. Specific kasi ang analytic, guys. Specific talaga.
Letter D, it helps identify the strengths and weakness of a student's work. Dahil nga specific siya, so naka-identify talaga doon yung strength at weakness. So answer po dito ay, it is easier to create than holistic rubric. Mas madali po gumawa ng holistic rubric kesa sa analytic rubric. Okay na, i-ano ko dito, i-flex ko lang dito yung ano natin. Example lang to siya. Example lang. Bakit? Ayan. So itong nasa taas, yan yung holistic rubric po. Ayan. Yung nasa taas, 'di ba, nakita nyo, score, tas description. Yan lang yung nakalagay, 'di ba? 5, 4, 3, tas dito yung description niya, guys. Pero yung dito sa analytic po, ayan yung analytic, mas marami siya, 'di ba? Mas specific talaga. So kaya mas mahirap siyang gawin. So dito po sa sa yung differences po nila para mas malinawan pa sa mga nalilito, guys. Kasi may iba pa dito siguro nalilito dito. Ayan. So dito sa analytic rubric, separates performance into multiple criteria. No, mas marami talaga siyang criteria, hindi dito sa holistic rubric. Tapos yung provides detailed feedback on strengths and weakness. Sa holistic rubric naman gives overall impression. Sy- Siyempre, sa analytic rubric, more time consuming. Sa holistic, faster and easier to use. Mas practical talaga siya gamitin, guys. Lalo na pag maramihan yung magti-take. Ito naman, sa best 4, yung analytic rubric po natin, ginagamit siya sa detailed assessment, writing, katulad ng essay, ganyan, projects, yung mga ano po natin, mga, kunyari, mga activities, ganyan, mga projects. Tapos to, performance task, mga role play, dramatization, and mga demonstration, ayan. Yan. Sa holistic, ayan, quick evaluation, standardized testing, parang yung sa LET, ganyan, sa final exam, large scale grading, yun katulad ng sinabi ko kanina, mas okay siya gamitin kapag maramihan yung i-assess mo. So mas practical gamitin yung holistic rubric. Okay, next question po, number 10. In an outcome based or goal-oriented teaching model, what is the first step in the instructional process? A. Defining learning objectives. B. Assessing students' prior knowledge and skill. C. Designing learning activities. D. Implementing learning activities. Tanggal nyo dyan si letter D. Kasi yung teaching activities, later na yan. Sa instructional process na po yan. Letter C, tanggal din. Designing learning activities. Kasi base yan sa learning objectives po natin. So hindi tayo makapag-design ng learning activities natin kung wala tayong objectives. Letter B, assessing students prior knowledge and skills, hindi rin. Kasi sa ano na yan, guys, no? Hindi yan yung first step. Ang first step po talaga natin, defining learning objectives. Number 8, pa-comment po na answer natin sa number 8. Number 8, Principal Kaasi tells his teachers the subject matter should help students understand and appreciate themselves as unique individuals, taking full responsibility for their thoughts, feelings, and actions, which educational philosophy does this belief align with. So kung follower kita at nanood ka ng last live session natin sa philosophies of education, alam mo na yung answer dito, guys. Siyempre, tanggal dyan si letter D, progressivism. Si progressivism kasi, yan yung active learning at saka real world experiences, guys. Yan yung learning by doing, yun po, yung progressivism. Hindi yan naka-focus sa personal responsibility. Next, natanggalin natin si letter C, perennialism. Perennialism, guys, yan yung timeless knowledge. So, wag kayong maano dito, maraming nalilito dito sa perennialism. Yung timeless knowledge and universal truth. Yan po yun. No, yung kumbaga yung mga panahon pa ng mga classic education, ay classic education siya, guys, no? Yung mga panahon pa ng mga dati,
pinag-aaralan pa rin siya ngayon kasi para sa mga perennialist, no, may matutunan, importante na pag-aralan natin yung mga noon-noon pa kasi may matutunan tayo doon. Ganun siya, guys. Kaya natin pinag-aaralan hanggang ngayon yung Rizal, ayan yung history, ganyan po. Next po, natanggalin natin si essentialism. So, marami siguro dito na budol sa subject matter, pero sa pangalawa, dito kasi sa iba pang clues, ayan sabi niya kasi, unique individuals taking full responsibility for their thoughts, feelings, and actions. Meaning may freedom sila to choose. Okay? May freedom sila to choose. So, ang answer po natin ay existentialism. Kapag existentialism, guys, yan yung self-awareness, originality, ayan, personal responsibility, at saka free will. May freedom ka to choose. Okay? Ayan, kaya responsible ka for your own actions kasi ikaw yung mamimili eh kung ano yung na para sa iyo ganun siya. So essentialism hindi po 'yan. Sa essentialism, naka-focus lang 'yan sa foundational skills, knowledge, ganyan guys, sa basic. Ayan, basta basic yung 3 hours natin na reading, writing, arithmetic, yun po 'yun. Okay, next question po tayo number 9. Number 9, Mrs. Gonzaga assigns different numbers of spelling words to her students. One receives 5 words, another 10, and another 15. Which teaching practice does this demonstrate? A. Providing appropriate practice opportunities. B. Encouraging independent evaluation. C. Directing students focus on the learning task. D. Structuring lessons into suitable learning units. So guys, tanggal na dyan si letter C. Directing students focus on the learning task. No? Yan yung hindi po yan. Kasi differentiation po yung ginamit ni teacher ni Mrs. Gonzaga po dito. Differentiation po. So, hindi si letter C. Letter B, encouraging independent evaluation. Hindi rin, guys. Kapag independent evaluation kasi yan yung mga students, i-assess nila yung own work nila. Ganun siya. So dito ang answer po natin is letter A, providing appropriate practice opportunities. So bakit guys? Kasi itong letter A kasi, no, dinidemonstrates niya talaga or pinapakita niya talaga yung differentiated instruction na ibig sabihin yung mga students maka-receive sila ng task or ng mga activities na naka-match or or bagay talaga sa level nila or sa abilities nila guys, no? Kaya appropriate challenge talaga, hindi sobrang mahirap, hindi rin sobrang madali. Differentiated instruction po siya. Itong letter D, mali yan. Structuring lessons into suitable learning units. Kasi yan yung pag-organize mo ng content into meaningful segments. Pero, different yan from assigning varied level of practice. Okay, next question po, number 10. Okay, ayan. Balik tayo. Some of your students from minority groups struggle with their sense of identity. As a teacher, how can you support them? Paano, guys? Tanggal na dyan si letter D. Focus more on the majority of the class rather than the minority students. Kasi nineneglect niya yung needs of minority students. No? Making them feel unimportant kapag ganito, pag letter D. C, tanggal din. Group students of the same cultural background together during class activities. Tanggal din po yan, no? Kasi segregation kasi siya eh. Dapat inclusion tayo, hindi siya segregation. Answer po dito ay letter A. Introduce them to the achievements of successful individuals who share their cultural background. So bakit? Bakit
kailangan natin yun gawin. Kasi guys, yung approach na to fosters positive self-identity. Pinapakita kasi natin sa students na yung mga people from their cultural background na nag-succeed, okay? So nagkakaroon sila ng pride in their heritage o sa pinanggalingan nila. Ayan po. So kung, hanggang diyan lang po tayo sa susunod na po yung mga natira. Ayan. So kung gusto niyo po ng mockboards, meron po ako 6,900 questions ng Prof. Ed at saka Gen Ed for only 100 pesos. Message niyo lang ako sa Blue App, search Sage LPT. Search niyo lang diyan and message me kung interested kayo. Ayan, guys. So follow nyo lang po ako sa Blue App. Search nyo lang doon sa HLPT if interested po kayo sa 6,900 questions ng Prof. Ed at saka Gen Ed, guys. Via Google Form po yun. After nyo po sagutan, makaka-receive kayo ng score nyo and then yung mga correct answers na need nyo talaga, na dapat nyo talagang i-memorize lahat yung mga nandun, guys. Kasi I believe po talaga may lalabas doon. No? Sa sobrang dami nun, guys, no? May lalabas po doon. Every point counts talaga, guys. Kaya i-memorize nyo lahat yun. Okay? Ayan po. Bye, bye, bye na po.